Hi guys and welcome back sa aking channel, Lisa Cocinera. For today's video, magluluto nga tayo dyan na nakaka-high blood. Estopadong taba ng baboy. Panghanda ang recipe ito guys. So guys, eto nga pala yung baboy na gagamitin natin. So nakikita nyo naman, purely taba ito ng baboy. At nakita nyo, gasado na itong baboy. So balikin natin kasi namin kahapon itong baboy. Para bukas na umaga kapag magluluto na tayo ay nakaprepare na ito. Ang tawag namin dito sa Nueva Ecija ay ang pagsasangkutsa ng karne. Ang pagsasangkutsa ay isang paraan ng paggigisa upang hindi masira ang karne. Sa pagsasangkutsa, simple lang, lagyan lang natin to, gigisa lang natin to sa asin at saka bawang. Tapos, ipiprito natin ang ating baboy. Medyo ipiprito natin to, lalagyan natin ng pampalasa gaya ng toyo or patis o kaya asin. Sa ganun, kahit kinabukasan nyo pa siya lutuin, ay hindi ito masisira. So, back to pagluluto na tayo. So, ayun na nga, na-prepare na natin na isang kutsa na natin ang baboy kagabi at ngayon kinaumagahan tayo ay magigisa na. Naggisa lang tayo dyan ng marami-raming bawang at saka sibuyas para naman malasang-malasa siya. Yan, gisahin lang natin hanggang sa lumabas yung aroma nito. And eto na nga pala yung ating na isang kutsa na taba ng baboy. Tignan nyo naman guys, oh. Nilagyan ko nga pala yun sa pagigisa pala. Nilagyan ko nga pala siya ng laurel, star anise, at saka yung dried na banana blossom. After ko nga magisa yung bawang sibuyas at medyo nagbumango na siya, nilagyan ko siya ng patis, pampalasa, at saka binuhas ko na yung nasang kutsa natin dyan na taba ng baboy. Ala kung ibang nilagay dyan na pampalasa sa ating baboy, kundi yung asin lang. And nag-add nga ako dyan na isang pakete ng pineapple chunks. Ano ka, Jorn? Minsan nakakalimutan ko kasi yung mga sasabihin ko dito sa voice over. Kasi wala nang edit-edit to. Dire-diretso na lang. And lalagyan ko nga ito ng 1/4 na asukal at not enough yan. So, balik kalahating kilo na ilagay ko dyan. Alam nyo naman yung estopado, guys. Matamis ito, diba? Para naman matagal masira. Ayan, taba nga ng baboy ang masarap sa estopado guys. Tsaka matagal itong nai-stock. Kaya kapag piyestahan, ang talagang tinitake out ko dyan ay ang estopado. Pati naman ang mantika niyan ay pwede mo ilabay sa kanin. At saka nilagyan ko nga yan ng paminta. Ano ka na naman dyan. Ayan, tsaka ako hinalo-halo syempre. Alam niyo naman ako for the halo-halo dyan palagi. Tignan nyo naman, napakaraming mantika niya, estopado na yan. Mantika yan guys, hindi yan sabaw. Hindi yan sauce. Galing yan sa taba ng baboy. Di ba bongga? Ang dami-dami oh. Ayan, pinakulukuloan ko nga lang siya sa kanyang sariling mantika. Ayan. Konting luto na lang ang gagawin ko dito guys. Kasi alam nyo naman na sinangkutsa na natin ito kagabi. Para naman hindi siya ma-overcook. Sinangkutsa ko siya tapos medyo pinalambot ko siya ng bahagya kagabi. O ayan, nakita nyo maganda na yung kanyang kulay. Kumulay na siya dahil sa brown sugar na ating nilagay. Medyo nag-brown na siya. Hindi ko yan nilagyan ng toyo guys ha. Asukal lang tapos patis yung pampalasa. Tsaka asin syempre. Ayan, for the halo-halo nga tayo dyan. At saka not enough yung kulay niya. Kaya naglagay tayo dyan ng asweti seeds. Medyo nilagyan ko siya ng hot oil dyan para naman lumabas yung kulay ng ating asweti seeds. So medyo natinamad na akong kumuha na lalagyan para doon siya pakulayin. So direkta na lang dyan sa sandok. Ilang beses ko nga siyang tinalbog-talbog dyan sa mantika at saka ko siya pinakembot-kembot para lumabas yung kulay na aswete. Huwag niyo akong gagayahin guys ha, kasi medyo may mga nalalaglag dyan na aswete seeds. For the katamaran kasi ang person dyan, pwede ka naman kumuha dyan ng mangkok para doon mo lagyan buhusan ng mainit na mantika, pero tinamad ka. Kasi naman sa bukid kami nagluto dyan guys. Piyesta nga pala sa aming baryo, kaya ito nagluluto kami estopado. Konti lang ito kasi marami kaming putahing lulutuin pang iba. So bali, pinili lang naman talaga namin yung taba ng baboy dyan. Ayan, so medyo okay na siya guys. Actually, yan na yung final touch ng ating estopado. Ganyan na siya. Napakabango niyan guys. At talaga naman, estopado yung lasa.
So, ayan, sasalin na nga natin to sa isang lalagyan. Siya nga pala guys, yung mga ingredients na nilagay ko, makikita nyo sa dulo ng video. So, pwede nyo i-fast forward kung ayaw nyo pa-slow mo ko dito. Ayan. Kita nyo naman malambot na ang texture ng ating baboy dyan. Hindi na siya makikipaglaban sa inyo kapag inyong kinain. At dahil nga mamantika itong ating estopado, kumuha tayo dyan ng pansala para yung karne lang yung makukuha natin. At syempre, tatabi natin yung mantika dyan. Yung mga mahilig magbalot dyan, pati mantika talaga naman binabalot nila. Pag uwi nila galing fiesta, literal itong mantika yung naiuwi nila. Mantika na estopado kasi mabango ito. Perfect din ito na panglabay nyo lang sa kanin, tapos lagyan nyo ng konting toyo. O pak, may libreng ulam na kayo. Kaso nga lang, hindi siya healthy, di ba? Konti-konti lang ang kain dyan. Ako, pag kumakain ako estopado, 3 piraso lang ng taba ay okay na. Kasi naman, gusto ko pang humaba ang aking buhay. Charis, ayan na nga, oh. Kita nyo naman, perfect na yung pagkakaluto ng ating estopado. At mas pinabilis ito kung pwede nyo gayahin yung technique ko, guys. Para kung hindi kayo nagmamadali sa pagluluto, gabi pa lang i-prepare nyo na isang kutsara na. Hindi naman niya masisira, guys, basta nilagyan nyo ito naigisa nyo ito sa bawang sibuyas at nalagyan nyo ito ng asin o kaya di patis o kaya toyo. Hindi na yan siya mapapanis. And then kinabukasan, lalagyan nyo na lang siya ng timpla, din ba? Napabilis pang inyong pagluluto. Sa hindi kayo gahol na gahol kung kailan nandyan na yung mga bisita ninyo, saka pa lang kayo magluluto. Ayan, so may nakikisi amoy-amoy nga dyan na langaw. Pasensya na guys kasi outdoor cooking ito. So yun lamang, maraming salamat sa panonood. At syempre kung nagustuhan nyo yung ganitong klase ng video, baka naman mag-subscribe kayo. Huwag nyo kalilimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And syempre, on nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para lagi kayo updated sa aking mga kadaldalan. Maraming salamat. See you guys next time.